Okay, so yan. Hello YouTube. So, this is me, no? Lotus Trader. So, tulad nung sinabi ko nung mga nakaraang linggo sa live stream ko, sinabi ko na magkakaroon tayo ng documentary ng challenge na ite-take ko this month, no? So, today is September 26 and I already purchased my challenge 100k account kay FTMO. So, meron akong mga pagpipilian talaga nung time na yon. It's either the Funded Trader, next naman si Funded Next, and si FTMO, no? So, ang dami ko kasing negative na nakukuhang information tungkol kay the Funded Trader tsaka kay Funded Next. So, mas pinili ko pa rin na mas maging secure, no? Kasi I think makaka-apekto rin kasi yun sa game ko kapag nag-take ako ng challenge sa company na nababahala ako na baka soon is magsara, no? Or ma-hold sila or ma-freeze, no? Tulad nung nangyari kay My Forex Funds. Okay? So, since lahat naman na is unlimited trading days, okay? At marami ring FUD na nangyayari sa prop firm industry ngayon, mas pinili ko yung peace of mind, no? Na magbayad ng mas mahal ng almost 50% or 40% ng price. Kasi I think si The Funded Trader is 24,000 lang yung 100k challenge niya. And then si FTMO naman, na meron target na 10% na mas mataas and mas mahirap ma-pass yung mga challenges nila, is mas mahal. Pero kasi mas okay sa akin na magbayad ng mas mahal para lang sa peace of mind ko, no? Na in the long run, na kapag napas ko tong challenge na to is hindi ako mag-aalala. So anyway, yun na nga, tulad ng sinabi ko, yesterday, September 25, nag-purchase na ako ng 100k account. Okay? And nagkaroon ako ng live recording kahapon. Ang problema lang, nagkaroon kasi ako ng bisita kahapon. So, naabala, no? Kailangan ko iwan yung recording ko kahapon. Pero i-discuss ko mamaya kung ano yung mga trades na tinake ko, no? Meron akong isang loss at saka meron ako isang win na tinake ko kahapon. Okay? So, for this documentary video, iba yung approach na ginawa ko dito compare sa ginawa ko kay Skilled Funded Trader. Okay? Kay Skilled Funded Trader, tinake ko yung challenge niya as if na nagtitrade ako ng live account na. So, meron akong maayos na risk management doon and refined yung mga entries ko, no? And ganun talaga ako exactly mag-trade, no? Makikita nyo kung ano yung exact win rate ko. Ganun talaga siya. Yun yung regular performance ko kapag live account na. Pero in challenges and verifications, bago pa magkaroon ng unlimited trading days, iba talaga yung approach ko pag nagtitake ako ng mga challenges. Usually, ang ginagawa ko is nagre-risk ako ng 2% kaagad, no? Per trade. So, ibig sabihin, it's either I fail or pass in the first or second week pa lang ng challenge, no? So, ganun ko ina-approach yung trading nung pag magtitake ako ng challenges or verification. So, ang tanong, advisable ba siya? The answer is no. No, unless meron ka ng mga safety net, no, na okay lang sa'yo mawala yung ganitong klaseng amount, which is 34,000 pesos din siya. Okay? So, yun nga. Para sa akin kasi is malaki pa rin naman, no, yung 34,000 in cash. Pero when it comes to trading na kasi, nagkakaroon na ako ng detachment sa mga trades ko. So, doon na ako nagkakaroon ng ng gameplay ko. So, hindi ko siya kino-consider talaga as wala akong risk management. Ang ginagawa ko lang is tinatasan ko lang yung risk ko, which is not advisable. Lalo na kung nagsisimula ka pa lang or wala ka pang mga funded account, no, or wala ka pang safety net. So, ginagawa ko lang to para matapos na kaagad yung challenge ko, no. So, ayun. Punta na tayo ngayon sa chart natin, okay? Okay. So, ang first trade na tinake ko pala is ito. Okay? So, by the way, yung bigger picture nga pala ng position ko is ito. Okay? So, itong nangyari dito sa area na to, sinend ko na pala to sa Telegram. Kailan ko ba siya sinend? Check ko lang. Okay, sinend ko siya nung September 21 na wala pang nangyayaring mitigation. Ito, hindi pa nangyayari to. Sinend ko siya yung price nung nandito pa lang.
Okay? And then, ayun. Nangyari is, nagkaroon tayo ng entry opportunity dito. Ang nangyari lang dito is, nag-risk pala ako dito, no? So, ito yung first trade na tinake ko, no? Kumbaga, ang ginagawa ko kasi pag nagpa-first trade ako, kapag nagtitake ako ng challenge, parang may tinatawag akong testing the water muna. No? So, ang nangyari, ginawa ko is, nag-risk muna ako ng 0.5% dito. No? Pero, hindi talaga ito yung actual plan ko. Kumbaga, parang kasi kapag nagte-trade ako, halimbawa galing ako sa break or nag-profit split ako tapos ilang days ako hindi nakapag-trade or magte-take ako ng challenge, parang ginagawa ko kasi parang medyo sumasapak-sapak muna ako sa market ng maliliit lang para lang yung mental game ko is mag-sync na sa market, no? So, may mga ganun factor ako personally, no? So, personally lang naman yun. Hindi naman lahat is dapat ganun or maging ganun din kayo porket ganun ako, no? So, yun lang naman yung sa akin. So, nag-take ako ng challenge ng trade. And yun, ang nangyari na SL tayo. So, ang nangyari, ginawa ko pala is swing approach tayo. Hindi ko i-discuss muna dito kung bakit ko tinake or kung ano yung mga nakita ko. So, ang nangyari dito is, after kong ma-SL dyan, dito na dumating yung bisita ko. Nag-iwan na ako ng position dito tapos iniwan ko na yung market. And then, ang nangyari, pagka-check ko, yun, biglang bumuhos na pala yung market. At ito, September 26 ng umaga, no, nasa labas ako nito. Pag uwi ko is, ayan, na-hit na pala yung take profit natin. Nag-risk ako dito ng 2% per trade. So, meaning, 3R siya, no? 3.6R. And ito yung proof natin. Okay? So, meron tayong, malaki pala yung tawag dito. Malaki yung swap fee natin kay gold. Hindi ko na-expect na ganun kalaki yung swap fee niya. Nasa 200 plus yata or 190 plus. Around that area. So, ito yung first loss natin. 549. Yung sinasabi kong 0.5% na ni-risk natin. And ito yung profit natin. 6% kaagad. Okay? So, 3% na lang. Tawag dito. Pass na natin yung challenge. And second day pa lang ngayon. Okay? And next naman pala, meron din pala ako nakitang entry opportunity kagabi kay AUD USD, no? Ang ginawa ko nga lang dito is 1% lang yung ni-risk ko dito sa trade na to kasi iniisip ko baka kung sakaling may impulsive move na mangyari, magkaroon ng mga slippage tapos ma-hit natin yung daily, no? Daily 5% drawdown. Nung kagabi kasi, hindi pa naman nagpe-play out ng maayos yung market. So, kaka-entry ko pa lang nun, halos sabay ko silang tinake. No? Siguro 30 minutes difference lang. So, dito sa gold kasi, hindi pa nagpe-play out tong malaking black candle na to. Kumbaga, nandito pa rin tayo nung nag-entry ako. Tapos, after 30 minutes, eto na siya. Naghanap ako ng entry kay AUD or hindi ako naghanap actually. Biglang pinresent niya lang yung sarili niya tapos nag-take action ako. No? So, may mga ganun, no? Actually, mas magaganda yung mga ganun, no? Yung sila mismo yung nagpe-present sa kanila na set up ako, i-trade mo ako, yung mga ganun, no? Unlike kapag naghahanap ka parang hinog sa pilit minsan yung mga setups. Okay? So, by the way, yun nga, tulad ng sinabi ko, 1% lang tong ni-risk ko dito. So, kanina sa gold, kaya malaki yung percentage natin kasi nag-risk ako doon ng 2%, dito naman is 1%, no? So, kung bakit 1%, kasi iniisip ko baka magkaroon ng slippage, no? Or mag-fluctuate or magkaroon ng impulsive move si market tapos may slippage ako. Baka kasi ma-hit natin yung maximum daily drawdown na 5%. So, yun, nag-iingat lang din ako, no? And yun, hindi naman ako nagmamadali, no? Isipin mo, second day pa lang naman ng challenge and we are up 6% na kaagad. So, chill lang tayo. So, as of now, live market tong nakikita nyo ngayon. Ito yung timer. Okay? Live market tayo ngayon. Ayan. So, update na lang ako kapag na-hit na tong target natin. So, once na ma-hit na to, I believe 1% na lang or 0.7% na lang yung kailangan natin to pass the challenge. Yun. 0.5% around doon na lang pala, no? So, for now, let's be patient and hindi muna ako magte-trade. Baka today, hindi muna ako magte-trade kasi everything is good, no? Tsaka, meron naman tayong
kay FTMO, may minimum trading days siya na 4 days. So, second day pa lang naman. So, dapat relax lang, no? So, yun. Current time, 11:53 a.m. And yun, marami na akong nagawa sa buhay ko. Marami na akong na-accomplish sa daily task ko. Breakfast na lang siguro yung hindi. Magbabrunch na ako. So, as of now, babalikan ko na lang kayo kung ano mangyayari dito sa trade na to. So, yun. See you. Okay, so yan. Market update. Almost ma-hit na yung TP. Okay, ito siya. 2 pips away from our take profit, tapos nagre-retrace siya pabalik. Pero I think magtutuloy-tuloy pa rin yan pababa. No. Hanggang sa ma-hit niya yung mga liquidity dito. Okay. Pero ako, personally, ito lang yung ta-target natin. Okay, and then nahayaan ko na siya, no? Tapos na ako for the day. So, it's September 26, 3:26 p.m. So, sobrang init ngayon. Kahapon umuulan, ngayon naman sobrang init. So, yeah. Hindi ko muna siguro i-discuss dito, no? Yung strategy na ginamit ko dito as a swing trader. Okay? So, mag-almost more than 12 hours na tayo naka-hold ng position. And dito sa position na to, I risk 1% like I said earlier. And yon, I think magtutuloy-tuloy naman siya dito, no? So, ito pala yung sa MetaTrader ko. Ayan siya. Gabuhok na lang. Take profit na sana. Pero, yeah, hayaan lang natin siya, okay? So, 3:27 p.m. I think pupunta na ako ng gym ngayon. Marami naman na ako nagawa. Okay. So, yeah. And magte-trade pala ako mamaya ng 0.01%, no? Para lang makumpleto ko yung minimum of 4 trading days, no? So, kailangan kong i-place yung trade mamaya. So, yeah, mamaya na siguro pagbalik ko. And yun, sana pagbalik natin is TP hit na tayo, okay? So, see you. Okay, so yan, no. Kakauwi lang galing gym. Tapos, nakita ko nag-retrace yung price. Halos papunta na sa entry ko. So, instead na matakot ako at mag-close ng position, ang ginawa ko, nag-add pa ako ng isa pang position. Pero 0.5% lang naman yan ng risk natin. So, kapag tumama yung technical analysis natin, tapos na tayo sa phase 1 ng challenge ng FTMO, no? So, second day pa lang ngayon, and tignan natin kung tatama tong technical analysis natin. Kapag hindi, no, let's move on, no? Hindi talaga naayon para sa atin yung market. So, ganun lang naman yun, no? Pero kung titignan mo kasi yung ibang pair, no, halos bearish din ako sa lahat, no? So, bearish ako sa lahat in the long term, no? So, yun. For now, yun yung update. 5:38 p.m. So, yun. Kita-kita na lang mamaya. May news pala ng 10 p.m. So, 9:26 ngayon, 2023. Meron tayong news ng 10 p.m. Sorry, 10 p.m. pala. So, tignan natin kung ano yung mangyari. So, yun. Swing approach naman ako. Hindi ako natatakot sa news. So, kahit maging impulsive siya masyado, I think hindi naman din ganun magiging masyadong malaki yung magiging slippage niya, no? Since FTMO tayo, tapos malaki yung makapal yung stop loss natin, so hindi siya nakakatakot tulad ng ginagawa natin sa regular trades natin. Sa M1 tayo nag-e-entry. Okay? So for now, yan muna yung update. Mamaya bago mag-news siguro or after ng news, tingnan natin kung ano yung mangyayari. So ngayon, set and forget approach ako. Marami akong time. Gagawin ko muna yung mga bagay na kailangan kong gawin or gusto kong gawin for now. So yeah, see you. Okay, so yan. It's 11:18 p.m. Okay, naglaro yung price dun sa entry natin. And ako, hindi ko pa rin ginagalaw yung stop loss ko. Still remains here sa taas. And kung ano man yung maging result nito is tatanggapin ko, no?
So actually nagkaroon tayo ng drawdown kanina nung chinek ko tong position na to, pero hindi naman ako masyadong naapektuhan, no? Kasi may content akong pinapanood kanina. And ayun, kaya late na ako nakapag-update. 11:19 currently, Tuesday, September 26, 2023. And yun, if tumama tong technical analysis natin, mag take profit tayo or ma-hit yung take profit natin dito, phase 1 tapos na tayo. Pero sana lang tama yung computation ko, kasi kapag umabot pa to ng kinabukasan, okay, baka kapusin dahil sa swap fee, no? Pero hindi naman masyadong malaking swap fee nito, no? Kasi unlike sa gold kanina, nung nag-hold ako, parang nasa 200 plus yata yung swap fee nun. Grabe naman. So, hindi ko ina-expect na mababa lang din pala to. So, ina-expect ko less than $10, pero yun nga, just in case lang kung sakali, no? Sana naman wag kapusin. Okay? So, for the longest time yata, ito na yung pinaka matagal na hinol ko na trade, no? Since nag-start ako ng trading, no? For, I think, if tomorrow hindi pa tayo ma-take profit na ito, third day na tayo. Kasi Monday ko siya in-execute yung trade. Okay? So, ayan. 15 minutes, ayan tayo. So, hindi ko na-explain yung entry. Papakita ko na lang sa inyo kung paano ako mag-approach, kung ano yung emotions ko during the trade, blah blah blah, ganyan. So, ayan. Okay, so tulad ng sinabi ko kanina, ganito talaga ako regularly mag-take ng challenge, no? Mas mataas sa 0.5% compare sa live account ko na talaga. Okay? So, ayun. 11:21 PM and yeah, mabagal yung price. I think baka bukas pa tumatapos. So, magme-meditate muna ako bago matulog, and yeah, see you tomorrow, guys. Okay, so good morning YouTube. Okay, so tinulugan natin yung price kagabi around here sa area na to, and ngayon nasa almost take profit na naman siya kanina, tapos nagre-retrace siya pataas. Okay, so punta tayo ng 5 minutes. Meron tayo nakita, 30 minutes pala, no? Meron dito kasi yung order block tapos change of character. Okay, liquidity point. And then yun, pagka-tap sa order block, nagkaroon tayo ng change of character sa 5 minutes. Okay, so ito, change of character dito, tapos tap sa order block. Okay, tapos nagkaroon ng price impulsive. Okay, pero ako hindi ko pa rin gagalawin yung position ko, no? Or even yung may SL, hindi ko rin siya gagalawin, kasi mas may tiwala ako sa sarili ko before the trade kesa during the trade. Okay, so magtitiwala ako sa sarili ko 2 days ago kaysa sa ngayon kung ano yung nakikita ko. Okay, so yeah, let's see kung anong mangyayari, no? So kahapon pala or kagabi, no, nakita ko sa TikTok ang dami palang naglulong sa AU, sa GU, sa EU at saka kay gold. So I think parang na-liquidate yata sila kagabi, kasi bearish tayo overall, no? So tawag dito, si AU lang yung nagpakita ng sign of reversal dito sa area na to. Oops, sorry. Dito sa area na to, si AU lang yung nagpakita ng sign of reversal sa lower time frame. Pero yun, I stick to my plan. Bahala na kung ano yung mangyari. SL kung SL, TP kung TP. So yun. Okay, so MetaTrader update, 8:23 AM, September 27, 2023. So ito tayo ngayon. Okay, we are up 2.3k. So ayan lang natin siya. And yeah, see you mamayang lunch. Mag-update ako either 12 or 1 PM. Okay, bye. Okay, so yan, kakatapos lang ng work. Kakatapos lang din mag-workout. Okay, so we are back, no? So good afternoon. It's 12:31 PM right now, and gusto ko lang pakita sa inyo yung nangyari palang price action dito kay market kanina. Okay, so kung makikita nyo, ito siya. We are 0.8 pips away
from take profit and then nag-reverse yung market very impulsively pataas. Tapos nag-close pa yung candle, no? Ang nangyari kasi dito, sweep dito. Okay? Tapos candle close dito sa taas. So, kung makikita nyo rin yung itsura ko kanina or yung mukha ko, very annoyed na rin ako sa nangyayari. Kasi isipin nyo 0.5 pips away from take profit, tapos na tayo, tapos biglang ganyan yung mangyayari, magko-close yung candle, magsusweep dito. Okay? So, may lesson tayo kasi pwedeng matutunan dito no? Sinasabi nila, don't marry your trade, or wag mo raw asawahin yung trade mo, no? Profit is profit na kasi. So, kung may chance kang mag-take na ng profit, i-take profit mo na, yun yung sinasabi nila. Pero kasi parang nagko-contradict din ata yun, no? Pag sinabi natin, stick to your trading plan. Okay? So ako, kahit annoyed na ako, no, yun yung emotion na nararamdaman ko kanina, I stick to my trading plan, no? I still stick to my trading plan and hindi ko ginalaw yung stop loss ko, hindi ako nag-close position. And to cut the long story short, yung current price ngayon is, ayan na. Ayan, live na tayo ngayon, live market na. Okay? So, ang nangyari pa pala niyan kanina is gumaganyan-ganyan yung price kanina. So, hindi na titriggered yung take profit natin. Okay? So, manually close ko na siya nung nandito na. So, ayun, to cut the long story short, nakapass na pala tayo ng challenge. Pero yun lang, no? Medyo challenging lang din yung nangyari kanina sa when it comes to emotion. Kasi nagkaroon ng sweep, tapos candle close, and yun, 0.8 pips away from take profit, di ba? So, kung kayo nasa position ko, anong gagawin nyo, di ba? So, I think na-manage naman natin siya ng maayos. Okay. And ayun, papakita ko sa inyo yung account metrics mamaya sa FTMO. So, yeah, punta na tayo doon. Okay, so yan. Ito yung account metrics natin kay FTMO. So, kung makikita nyo, 3 trades yung total nito. Or sorry, 4 trades pala, no? Tama ba? Check nga natin. 3 trades. Tama, 3 trades. Hindi. 4 trades in total. Tama, naalala ko. So, first trade natin, ito yung sinasabi kong kailangan natin kailangan kong sumapak minsan sa market just to test the water para lang yung mindset ko is makondition na nasa trade na ako or nagte-trade na ako. That's my personal preference. And then ito, kay gold, naalala nyo na. So, 1 trade yon, tapos 6.8k dollars yung profit natin doon. And then next naman 2 trades kay AU. So, ang nangyari kasi nun kay AU, kung naalala nyo, di ba? May position na tayo sa kanya nung Monday pa. Tapos Tuesday kahapon, nag additional entry pa tayo, no? Tapos ang calculation talaga natin is if tama yung position natin doon or tama yung trade natin, tapos na yung challenge, no? So ngayon, third day pa lang, kailangan kong mag-place ng trade mamaya ng 0.1% lot, 0.1 lot, 0.01 lot para lang dito sa minimum of 4 trading days. So nakaka second day pa lang tayo na pass na kaagad natin yung challenge, no? Actually third day na pala ngayon, no? Pero during this third day wala pa tayong trade na nape-place. So mamaya gagawin natin yan, tsaka bukas, no? I think dito na rin matatapos tong full documentary natin ng FTMO. So yun, magkikita-kita na lang tayo sa verifications, okay? And ayan, no? So sobrang smooth lang, no? Total of 4 trades, tapos na yung challenge. So pinakita ko kayo ng dalawang approach pag magte-take ka ng challenge. Isang yung regular trade na ginagawa ko kapag live dun sa skilled funded trader, ganun talaga ako exactly mag-trade kapag live account na. And then kapag magte-take naman ako ng challenge, once ko na rin sinabi yata sa live stream, sa TikTok man or YouTube, na kapag magte-take talaga ako ng challenge, I regularly risk 1 to 2%, no, per trade. So ganito ako, it's either I pass or fail during the first week pa lang. So yan, third day today, and we already pass. Ito, pass na tayo. Pass. Tapos not passing sa minimum trading days. Okay? So, yeah, I think wala na tayong ma-add dito. Kita-kita na lang tayo sa verification. So, kung nagustuhan nyo yung video na to,
Mag-comment kayo dyan sa baba, and kung gusto nyo pa ba makita yung mukha ko, sabihin nyo lang dyan sa comment section para kung hindi na hindi na natin isasama yung mukha ko dito. Okay? So yun lang, and maraming salamat po.